Guys, tara, halika't panoorin natin guys yung kay Pistika. Ay, Pistika. Kay Mystica. So, shout out Madam Ganda. Ganda Ma'am Mystica. So, ang comment ko lang ma'am, no, so normal lang po lang talaga mag-bash sa basher. Hindi mawawala po yun as, siyempre parang magbabash ka talaga kasi hindi mo naman alam yung mga kung ano ba talagang pinagkukunan. Tapos siyempre yung mga ibang mga vlogger ikukunan talaga nila yon kasi bukas nakabukas yung ano, hindi naman pwedeng lagi nakasara kasi ang daming bumibili sa kanila guys. So ayun nga kay Ma'am Mystica tungkol nga dun sa sinasabi niyang video na nilalangaw. Yes ma'am, talagang lalangawin kahit saan naman yan eh. Utot nga may alangaw eh. Langaw nga may utot eh. Ayan. So ayan ma'am. So let's go guys. Ganito na lang, panoorin na lang natin yung sinasabi ni Madam Ganda. So hindi na nga natin pangalanan sa susunod. Basta't Madam Ganda na lang, para iwas naman sa kakahiyan ni Madam Ganda no kay Diwata. So ako naman kay Diwata naman guys, si Diwata is prangka talaga. Kasi siyempre maski man ako unahin ko yung negosyo ko bago siyempre yung mga vlog na yan. Oo, kumikita sa vlog. Kaso kung inuuna ko kayo, sa tingin nyo ba kikita pa rin ba ako? Kikita pa ba ako sa makipag-istoryahan ako mamaya kinukupitan na pala ako? Kasi ang business is business. Walang nanay, magulang, kapatid, kaibigan, pinsan. Pag sinabing negosyo, negosyo talaga yan. Kasi pirang pinuhunan mo dyan eh. Kaya may oras para sa makipaghalubilo ka, may oras para sa mga makipagharap sa mga bisita, mga vlogger o kung ano pa mga bisita yan. Ginagalang ni Lods Diwata yon. So panoorin na lang natin guys. So hindi ko na tinapos yung video screen sa kanya, hindi ko na din-download kasi medyo ang haba kasi. Sundan na lang natin at abangan yung iba kong upload. Asking me if ano daw ang masasabi ko, ano daw ang feedback ko, o ano daw ang aking maisasabi o kaya comment sa business ni Diwata sa kanyang Overload Pares. Okay. Wow, first of all, I mean, obviously, hindi lingid sa atin na talagang very successful na ngayon. Pero marami pa rin mga tao na marami nagsasabi na marumi daw dahil nilalangaw yung mga pastors niya or whatever. So, well, they have to make sure talaga na yung napaka-importante make sure na hindi lang basura langaw o kaya alikabok. First of all, hindi dapat talaga na-expose na isa siya sa mga walang takip kung saan man yung mga ano doon sa space kung saan man siya sa mga videos ni pinapakita-balik-balikan din siya ng mga opisyalis dyan sa ng mga vloggers o kung sino-sino mga nag-upload. So naka-expose talaga na hindi na masitakip yung mga because yung mga nandoon, especially yung mga talagang magkaroon ng validation. Nagsasabi na marumi daw dahil nilalangaw yung mga tinda niya or whatever. Well, they have to make sure talaga na permit ba siya o make sure na yun pinapasukan ng langaw o kaya alikabok. So hindi dapat talaga na business is talagang legal. Okay, kasi kung saan man yung mga ano pero masyadong kasi sa mga videos na pinapakita ng mga tao talagang lalo na yung talagang dinudumog na ng mga tao vloggers. So hindi pa rin natin pwede talaga na i-manipulate talaga na hindi nakatakip yung mga ano yung City Hall o kung sino man yung mga tao dyan na nagki-clearing or kung ano man yung mga violations na kailangan talagang i-implement nila. Okay, ngayon if ever na nabigyan siya ng pagkakataon para magkaroon ng permit later on, that's very good. Ngayon kung pasado naman siya sa sanitary inspection, that's very good. But as of now, dahil marami nagsasabi na marumi daw dahil nilalangaw yung mga tinda niya or whatever,
well, they have to make sure talaga na yun ang napaka-importante. Make sure na hindi pinapasukan ng langaw o kaya alikabok. So, hindi dapat talaga naka-expose na talagang walang takip kung ano man yung mga ano. Pero, as I can see kasi sa mga videos na pinapakita, lalong-lalo na yung mga in-expose na ng mga vloggers o kung sino-sino mga nag-upload, naka-expose talaga na hindi nakatakip yung mga yung mga nandoon, especially yung mga